Diba? O ito, pag-usapan naman natin mga ka-GP Natics. Kahapon, habang nagsasalita ang Pangulo, may binanggit siya, mga ka-GP Natics. Sinabi niya na ang lineup namin mula national hanggang pababa ay talagang matitino. Wala dito mga kababayan ang sinasabi niya na nagkaroon ng bahid ng dugo. Diba? Wala dito na mga nanamantala nung panahon ng pandemya. Diba? Para pakinabangan. Mukhang Karalos Mika, dito sa banat ni PBBM, mukhang hindi lang ang Duterte ang binanatan. Pati itong si Isko, mga kababayan, ay inupakan din ni PBBM. Bakit? Mamaya, malalaman ninyo kung bakit. Mga ka-GP Natics, pakinggan po natin yung naratibo ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi. At sigurado ako, relate dito yung mga taga-Maynila. Ha? O, yung nagsabi sa akin kahapon. Yung nanonood dyan. Ito na. Yung gusto mo. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Tignan niyo po. Okay. Mga kababayan, diba, sinamantala ang krisis ng pandemya para ibulsa ang sako-sakong pera at pinabayaan ang mga kababayan natin na mga matay. Diba, yun ang sinasabi niya. Ngayon, naisip ko lang mga kababayan, diba, panay din ang atake ni Isko Moreno kay PBBM dati. At alam naman natin na si Isko ang sinuportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sorry, nagkamali ha. Diba? Mga kababayan, etong si Isko, diba, alam natin na nagbenta ito ng sari-sari po ng mga establishment dyan sa Maynila na nagkakahalaga po ng halos 65 billion pesos. Mga kababayan, ang sinabi ni Isko Moreno, kaya daw niya ibinenta yung mga ari-arian dyan sapagkat binabanggit nito na para daw may makain ang mga Pilipino, ang mga taong nasa Maynila. Basahin ko lang ha. Balikan ko lang ito. Sabi niya, Mayor Isko, ibinenta ang Divisoria Public Market upang makalikom ng pandemic funds. Sabi niya, sinabi ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso nitong Lunes, Marso 28. Matagal na to ha. Ito ay way back 2022 pa. Na ibinenta ang Divisoria Public Market upang makalikom ng pondo ang lungsod para labanan ng COVID-19 pandemic. Hanggat maaari, may paggalang ako sa mga namatay na but the data will show that it's his father who did it to expose the city government in the very gravely disadvantageous situation ani Dumagoso sa panayam sa Gingoong Misamis Oriental, ngunit wala itong binanggit na pangalan. So basically, ang sinasabi niya dito mga kababayan, saan na ba yon? Meron pa ditong isa. Teka lang, nawawala ka. Ito, yung sabi ni Isko Moreno, i-relate lang natin dito. Kasi mahalaga to para sa mga taga Maynila, mga ka-GP Natics ha. Yung binabanggit dito, ayan o, sabi ni Isko, kahit ibenta ko lahat, kahit ibenta ko ang City Hall, gusto mo pati Clock Tower, ibenta ko, makakain ka lang. Aanin ko ang mga building na yan. Nalulugi naman. Yang mga bagay na yan, wala namang kwenta, hindi naman napapakinabangan ng tao. So, di ba sabi ko sa inyo noon, mga kababayan, na parang ang pangit sa isang public official na very limited ang kanyang remedyo sa bawat problema.
'Di ba ganyan si Digong eh. Nung pag tinatanong, meron siyang solusyon, very short-minded. Tapos nung sinabihan siya ni ah, 'di ba nung pandemya din sinabi niya na kailangan buksan ng Pogo dahil wala nang ibang pinagkukunan ng pera. Yan ang sinasabi niya. Tapos sabi naman ni Harry Roque, ang Pogo ay pinagkukuhanan ng cash resources ng Pangulo. Ito pa nga ata yun eh. Natatandaan ko meron tayo nun eh. Nasaan ka na? Ayan oh, yung sabi ni Harry Roque. O, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Yon, di ba? Kaya ko naman na inuungkat itong bagay na ito, mga ka-GP Natics, kasi sabi niya, panahon ng pandemic. Di ba? Meron isang lugar dito sa Maynila na ang pangalan, binanggit ko to kagabi, nakalimutan ko lang yung saktong pangalan. Pero di ba sabi ko, Kalye Tongked, sabi ko ganon. Sabi nung isa dyan, na nagsabi, kala ko, Kalye 11. Pero ang totoong pangalan, mga kababayan, nung lugar na yon ay, nasaan na ba yung kodiko ko? Ayan, Kalye Tongked Binondo. Etong sinasabi ni Isko, nung panahon daw na yan, kaya niya binibenta para may makain ang tao. Pero itong Kalye Tongked na to, is sinasabi ng mga taga doon sa Maynila na nagsabi sa akin, "Oy, GP, anong sinasabi ni Isko na etong pandemic para may makain kami? Siya 65 billion na yun kasama yung Kalye Tongked. Yung Kalye Tongked na yun binenta just before the pandemic." Ay, sabi kong ganun. Just before the pandemic, ano nangyari doon? Pero kahit na hindi tayo lumayo, doon lang tayo sa pandemic, 65 billion. Binenta mo properties, mga kababayan. 'Di ba? Properties ng Maynila. Paano 'yun? Saan 'yun napunta? Sa tao ba? O sa bulsa? Nagtatanong lang tayo kasi masyadong naging palaisipan sa akin yung binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos. I know na ang binabanatan niya doon yung mga Duterte, pero hindi lang basta Duterte, kasama katulad nila Duque, 'di ba? Na pagkalaki-laki po ng mga natanggap na pera galing sa ibang bansa, tapos nagkaroon pa ng mga paglilipat ng budget diyan sa Department of Health, 'di ba? Sa sobrang dami, kaya biglang sabi ko kagabi, habang nagla-live tayo, nabanggit ko 'yan. Sabi ko parang binabanatan din ba nito ang lokal? Kasama itong si Isko Moreno, mga ka-GP Natics. Ako ay nagtatanong lamang saan napunta yon? Nagkamal ba talaga ng pagkarami-rami? Kasi marami ng bulong-bulungan ngayon na lumalabas talaga. At tingin ko, mga kababayan, hindi naman sa pag-aano kasi dapat ang isang lugar dyan sa Maynila, hindi mo dapat ibenta basta-basta. Kasi unang-una, ikaw ay nilagay dyan ng taong bayan para hindi ibenta yung kanilang mga lugar, mga ka-GP Natics. Pangit naman kung ano yun, baka buhay, pati buhay, bahay nila, ibenta mo na. 'Di ba? Patrimonial property ang mga yan eh. Tapos ibibenta mo basta-basta. Kasi ang nagiging basihan dito, bakit yung ibang lungsod hindi naman sila nagbenta? 'Di ba? Ganun na ba kalala dyan sa Maynila nung panahon ng pandemya? Samantalang ang sabi ng mga taga Maynila, "Sir, kasi nag-survey kami. Hindi naman lahat ng mga taga Maynila nabigyan noon eh. Sabi ko, saan napunta yung 65 billion kung yun ang mga property na ibenta nila? Kasi may
may nagpakita ng katibayan, di ba? Sinabi ko nga sa inyo, lahat ng mga patrimonial property ng Maynila na naibenta daw di umano, ay ibinigay yung listahan. So, paano yun, mga ka-GP natik? Saan napunta yun? Sa taong bayan o sa bulsa? Diba? Nagtatanong lang, wala po tayong gustong palabasin dyan. Gusto lang natin malaman. O, ayan na, taga Maynila. Sinabi ko na. O, baka may mga gusto pang mga concern dyan sa ibang lugar. Diba? Ang gusto lang naman natin malinawan. Wala tayong paninira dito. Diba? Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Shoutout po kay Ma'am Lily Buado, Joselito Nacionales, kay Just Marie, kay Ma'am Leticia, Nemia Sigawa, Mona Nases, ginagawa ng dahilan ng mga pangangailangan ng mga tao sa kanilang sariling pang-interes, hindi kagaya ni PBBM na maraming resources na alam upang mangalap ng mga investors. Exactly. Maraming paraan ang ating Pangulo. Diba, Mama Ambrina Liora? Sabi niya ganun. Oh, hindi ko alam to. Hashtag Firula. 3 times for Kibuloy. Hindi ko alam yan. Yana, Isko, aral kay Duterte, corruption. Mayor, bilyon-bilyon kinita sa Maynila. Grabe. Si Isko, tao ni Digong. Huwag iboboto si Isko. Kapal na mukha. Gusto pang bumalik, magnanakaw uli. Oh, sabi ni Yana yun, ha? Sabi ni Elena Garcia, iskupit din si Isko. Yung mga nanonood dyan sa akin, sila po yung nagbigay kahapon ng ano na to, mga kababayan. Nagtatanong lang po tayo kasi mga concerned citizen, mga taga Maynila yung nagtatanong. Kaya nga sabi ko, kahit sa ibang lugar yan, pag meron pa kayong mga gustong itanong para maliwanagan at makot yung attention ng mga politiko ngayon, para makilatis nyo rin, ay open po, mga kababayan. Mag-message lang kayo dyan sa ating page para masagot ko po. Okay? So, Ma'am Connie Ratleg, Papa Ronnie, Ine, shoutout sa inyong lahat. Priscilla Ramasami, good evening po. Nomer Dulay, magandang gabi. At maraming salamat po muli